Atin po ipagpapatuloy at ito na ang huli. Ito po yung last na sa ating series, When Miracle Happens. Palalim ng palalim yung ating mga isineshare dito sa pulpito every Sunday, lalo itong taon na ito. At matatapos na ang taon. At sa susunod na mga linggo, ang ating pong pag-uusapan ay ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ang Christmas story. Hindi ba? Napakasaya nun. Excited ba kayo sa Christmas? Amen. Hindi yun ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Hindi yun ang tunay na birthday niya. Hindi yun ang tunay na date. Pero isineselebrate natin. Di ba? Napakabuti ng Panginoon na kahit hindi natin alam, meron tayong araw na kinikilala natin at dinadakila natin yung araw na yon. Sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen. Amen po. At ang title ng message natin ngayong umaga, Believe and You Will See. Kabaliktaran nito sa pananaw ng mga tao na to see is to believe. Sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang aking mga isipan, my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways. Sabay-sabay po, ating pong basahin. Okay, tingnan niyo po. My thoughts, okay, ready, read. Says the Lord. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit napakahirap mo maintindihan si Lord. Huwag ka nang magtaka kung bakit marami siyang yung kanyang buhay, yung kanyang pamamaraan, yung kanyang personality. Kung bakit hirap tayong unawain at kinakailangan nating may mag-interpret, may magturo, sapagkat sabi niya, ang aking mga isipan ay hindi katulad ng inyong mga isip. Ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Magkaiba. Kaya tayo po ay may confusion tungkol sa God. At ang mga tao, pinagtatalunan nila ang may kinalaman sa Diyos. At kaya ngayong umaga, ang titingnan natin dito ay yung sitwasyon ng isang taong bulag. Ito po, matatagpuan natin ito dito sa Mark chapter 10, verse 46 to 52. Ito po ay may kinalaman dito sa taong ang pangalan ay si Bartimaeus. At ito po, favorite ng mga Christian churches. Favorite ito ng mga mananampalataya. Sa tatlong gospels, matatagpuan ito sa Matthew, Mark, and Luke. At sa lahat ng mga pinagaling ng Panginoong Jesucristo, ang pangalan niya ay laging naroroon. Matthew, Mark, Luke, itong kasaysayan na ito. Kaya dito ay marami tayong matututunan. Marami tayong mapupulot na makapagbibigay sa atin ng inspiration ng lalo pa nating paglapit sa Panginoon. By the way, yung pong mga first time ngayong umaga, pwede po ba pakitaas lang ng kamay, mga first time po? Pakitaas lang, mga first time. God bless you po. God bless you. Praise God. God bless you po. Welcome po kayo sa family ng Holy Trinity Bible Church. At itong church, ito po sa ating gawain na ito, ang sinikap pong ituro sa atin ng Panginoon dito ay kung paano tayo lumago sa spiritual. Alam niyo naman, nung bata pa tayo, may pangarap na kaagad. Anong gusto mong maging? Gusto kong maging piloto, gusto kong maging doktor, gusto kong maging engineer. Meron tayong pangarap. Pero higit sa lahat, mas magandang pangarapin natin ang lumago tayo sa spiritual. Kaya tayo ay meron tayong growth process. Kaya welcome po kayo at habang kayo ay nagtatagal, makikita ninyo na kailangan dumaan tayo doon sa growth process para tayo lumago sa spiritual. By the way, sino pong interesadong lumago sa kanyang spiritual na buhay? Pakitaas po ang kamay. God bless you po. Wala kayo sa church kung hindi. Nag-church ka din lang. Kilala mo, gusto mong kumilala sa Diyos, di ba? Nananalig kayo sa Diyos. Mas matalino kung kilalanin mo pang lalo ang Diyos na pinaniniwalaan mo. At yon ang ating ginagawa. Gusto nating ipakilala sapagkat walang nakakita sa Diyos kahit kailan. Meron ba sa inyo nakakita na sa Diyos? Meron na? Wala? Wala. Okay, ngayon. Bakit ka naniniwala sa Diyos?
Itinuro lang sa atin to ng ating mga magulang. Meron Diyos, ganito ang pangalan ng Diyos. Tinuro lang sa atin yon. Pero ang totoo nun, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. At kaya siya nagkatawang tao, sinabi sa Bible, walang nakakita sa Diyos kahit kailan. No one, sa English po, no one has seen God at any time. Pero sabi rito, this only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Kaya yung kanyang pinaliwan, yung inihayag niya sa atin, yun ang dapat nating binabantayan sapagkat sabi niya, kung ako'y nakita na ninyo, nakita nyo na rin ng Diyos. Sabi niya, kung ako'y nakita na ninyo, nakita nyo ng Ama, ako at ang Ama ay isa, palakpakan natin ating Panginoon. Amen po. Kaya titingnan natin dito yung miracle na naranasan itong taong ito na bulag, si Bartimaeus. At dito sa topic natin ngayon, yung believe and you will see, makikita natin kung paano ang isang taong walang pag-asa, pulubi, na umaasa lang siya sa tao na nag-aakay sa kanya araw-araw. At sa tingin, parang, ano pa ba ang saysay ng buhay ko kung ganito rin lang? Pero kung papaanong nabago ang buhay niya at naranasan niya ang miracle sa buhay niya, yung walang makabibigay ng solusyon sa kanyang kalagayan, walang makakipagbigay pag-asa sa kanyang kalagayan, ay nakita niya. Kaya ito ay bulag na nakakita. Kaya titingnan natin kung paano tayo na nakakakita ay ating makita. Purihin ang Panginoon. Amen pa? Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tuturuan niya tayong lagi every time na tayo ay magkikita-kita every Sunday. Meron siyang bagong tinuturo sa atin. Motivate, ini-encourage tayo ng Panginoon. Lalo pa tayong lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Yun ang kulang po sa atin. Ang tayo magtiwala sa Kanya. Kaya tayo may pangamba, tayo may worries. Meron tayong mga fear. Fear. Lalo na ngayon, ang Third World War, lagi na nating naririnig. Sa YouTube, nakikita na natin dyan, marami pang fake news. Binanata na ng Russia, ginanito ng kung ano-ano, ng China. Kaya maraming fake news pero lalong kinakabahan ng tao. Pero pag ikaw ay merong faith, wala kang fear. Pag meron kang fear, mahina ang iyong faith. Nakukuha niyo po yan? Ang kailangan i-level up natin ay ang ating faith. Kailangan ang pananampalataya, mag-level up tayo. Hindi lamang yan sa cellphone na sa mga gadget tayo magle-level up. Sa pananampalataya, mag-level up tayo. Amen! Hallelujah! Okay. So, babasahin natin ito ng buo at dito iikot ang ating sermon. Dito iikot ang ating mensahe, ang mga aral na matututunan natin sa Panginoon. Dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin niyo siya. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang loob. Sabi nila, tumindig ka, pinatatawag ka na niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guro, ibig ko po sanang makakita. Ulitin niya yung katanungan na yun na, in verse 51, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Sabay-sabay. Okay, isa pa. Okay, buong puso, sabihin niyo, ano? Yes. Yun ang tanong ni Jesus. At sumagot ang bulag. Guro, ibig ko po, sana ako ay makakita. Sinabi ni Jesus, tumayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya. Yun, ulitin po natin yan. Tumayo ka. Okay, ready? Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Marami
marami tayong matututunan at itong si Bartimaeus sa isang famous na pangalan na narinig natin sa pulpito. Yung mga mananampalataya sa buong mundo na mananampalataya ng Panginoon, ito'y paborito nila. At ang pangalang Bartimaeus, ito ay malamang nung siya ay nakaranas ng kagalingan doon sa Book of Mark. Mark itong binabasa natin sa Gospel of Mark. Makikita natin na ito ay popular. Ito ay miyembro ng church na laging siyang walang tigil ng kapatotoo sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, kung paano siya ay bulag pero siya nakakita. At sa Bible, maraming pinagaling ang Panginoong Jesucristo, pero hindi binigay ang pangalan. Kaya makikita natin dito, ang isang bulag na ito na sa araw-araw ng kanyang buhay, parang pangkaraniwan lang na pinalilipas lang niya, pinararaan lang niya ang araw. Kumusta ka na? Eto, buhay pa. Kumusta ka na? Nakakaraos po, pastor. Lagi mo narinig ko yung mga ganon, nakakaraos. Hindi naman gusto ng Lord, nakakaraos lang. Ang gusto ng Lord, ikaw ay maging victorious, hindi nakakaraos. Pero marami, nakakaraos. Amen po. Kumusta ka na? Ito, buhay pa. Kaya itong bulag na ito, alam niyo, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, ang totoo, ang mga bulag, hindi nakakakita. Walang natawa doon, It's supposed to be a joke. Siyempre, bulag Nung panahon ng Panginoong Jesucristo, pag ikaw ay bulag, hindi ka marunong bumasa. Walang school para sa bulag. Ngayon meron na. Noon wala. Ngayon may gadget. Marunong mag-type ang bulag. Nakakapagtrabaho ang bulag. Nung panahon yun, hindi. Helpless. So sa araw-araw na ginawa na Diyos. At saka merong mga bulag na mayaman. So yung bulag na mayaman, meron siyang isang tao na naka-assign sa kanya. Inaakay siya kung saan niya gusto. Dalhin mo ko sa CR, dalhin mo ko sa garden, iupo mo ko. Meron siyang katulong. But this particular person is poor. Mahirap ito. Kaya sa araw-araw, kailangan may magdala sa kanya sa isang location. At kung katulad ni sa atin ito, yung halimbawa, katulad sa Quiapo, nakikita nyo, ang dami mga bulag. Nakikita nyo sa simbahan. Nung maliit pa ako, merong isang mama doon na putol ang paa. Tapos nandun siya sa pinto. Mga nanang, mga tatang, maawa ka sa akin. May dalang may tabo siya. Maawang-awa ako. Nung maliit pa ako, nakikita ko yan sa mga simbahan, sa mga pintuan ng simbahan. Meron silang location na marami sila. Kaya ito, dinadala siya. Walang makitang trabaho, hindi makakalakad, nang walang umaakay. Hindi pwedeng sumamba. Alam niyo bakit hindi pwedeng sumamba? Sabi sa Leviticus 21 verse 18, huwag lalapit sa dambana ang sinumang bulag. Pilay. Pangit na pangit. Kay pangit na pangit. Bible yan, Bible. Tunay yan, hindi ko yan invento. Kailangan ikaw maayos. Pupunta ka sa church, lalapit sa Diyos, kailangan maayos. Wala kang galis. Hindi pwedeng bunihin. Hindi pwedeng duling. Basahin niyo ulit. Para lalo kayong, para tumimo sa puso ninyo na napakabuti ng Diyos. Ito, ginawa niya ito para malaman natin na ang paglapit sa Diyos is only by the grace of God. Only by grace can we enter. Only by grace can... But by the blood of the Lamb, into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we come, we come.
Now by your grace we come. Lord, if you mark all transgressions, who could stand? But thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Into your presence you draw us, and now by your grace we come, we come. Now by your grace we come. Lord, if you mark. Yes. No one can stand. But thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Into your presence you draw us, and now by your grace we come, we come. Now by your grace we come, we come. Now by your grace we come. Pwede na palang kayong choir natin sa church Amen. Nagaganda kumanta. Now, ito pong ating titingnan dito, para makaraos siya sa pang-araw-araw, hatid siya sa umaga, sundin siya sa hapon. Sabi niya, mabuti, may naghatid sa umaga, sinusundo sa hapon. Paano siya kumakain ng lunch? Paano pag siya'y napapadumi? Paano pag siya'y napapaihi? Paano pag siya'y nauuhaw? In between, wala namang nakabantay sa kanya, very difficult ang kanyang situation. Napakahirap. So, ito ang pang-araw-araw na buhay niya, nakadepende siya sa ibang tao, umaasa sa tulong na ibibigay sa kanya kung sino mahabag sa kanya. Kung ikaw nasa kalagayan ganyan, imagine niyo lang, halimbawa ikaw nasa kalagayan ganon, ano maiisip mo? Kung ganito lang ang buhay, di ba? Duduktungan mo na ng hindi maganda. Kung ganito lang buhay, buti pa mamatay. Kung ganito lang ang buhay, buti pa wakasan ko na. Mapuprostrate ka sa buhay mo. At ito yung araw-araw na ginagawa. Parang wala nang magandang dahilan para siya ay magpatuloy pa sa kanyang buhay. Parang naghihintay na lamang siya ng kamatayan para matapos na yung kanyang paghihirap na gano'n. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Hanggang sa isang araw, na-meet niya ang Panginoong Jesucristo. Yun ang titingnan natin. Yung araw na yon ay hindi isang pangkaraniwang araw. Hindi lahat ng araw sa buhay mo ay pare-parehong araw. Nag-guess niyo ako? Hindi ba meron kayong mga talagang special na araw? This is your day. Okay, King Clint Eastwood man go ahead, make my day. Iba naman yon. Pero alam nyo, hindi lahat ng araw pare-parehong araw sa ating buhay. And ito lang, kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan, isang desperate na kalagayan, ang iyong pag-asa lamang ay milagro. May mangyaring milagro. Narinig niyo ito lagi sa mga hospital. Narinig niyo ito lagi pagka ang mahal mo sa buhay nasa ICU. Sasabihin sa iyo ng doktor, Diyos na lamang po ang ating tawagan. Siya na lamang ang nakakaalam. Kailangan natin ng miracle. Wala naman pong imposible sa Panginoon. Bibigyan niya ng pag-asa yung tao. Pero sa kabila ng lahat na yon, kayo ay nakaranas ng gano'n, yung iba sa inyo. Sa kabila ng mga sinasabing gano'n, bibigyan ng pag-asa, pero sandali lang yung pag-asang yon, ang katotohanan lilitaw na. Kaya dito, ito ang good news po. Dito sa Psalms 145 verse 14, ay ganito po. Sabay-sabay po, sabihin po, sabay po, basahin ninyo at isa puso niyo ito. Okay, ready, read. Ayun. He helps those who are in trouble. So, siya tumutulong sa mga buhay na may trouble. Ang Diyos ay laging ganon. Sapagkat siya ay mabuting Diyos. He is a good God. Ang Diyos ay mabuti. Hindi yung katulad ng ipinoportray sa atin na pag nakasala, gusto kayo sa impyerno. Hindi po. Nilinaw niya yon. Nilinaw niya yon kay Eva at kay Adan.
na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. If you eat of the fruit, you shall die. Sa Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, and that after that, the judgment. Itinakda na ang tao ay minsan mabuhay, at pagkatapos, tingnan nyo po, sabay-sabay. Hebrews 9:27, please. Itinakda ng mga tao na minsan lamang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. That's it. So, minsan lang dadaan ang maiksing buhay natin, minsan lang. At hindi na mauulit ang buhay mo sa lupa. Nakukuha niyo po ang sinasabi ko. Pero may magandang plano ang Diyos sa iyo. May magandang plano ang Diyos sa akin. So ito si Bartimaeus, ito nakakatuwa sa kanyang pangalan. Alam niyo ba ibig sabihin ng Bartimaeus? Yung bar ay ibig sabihin son. At yung Timaeus, ibig sabihin honorable. So, Bartimaeus is son of honorable. Parang, ang Diyos, sa pangalan pa lamang, mayroon na siyang plano. Pero sa mata ng mga tao, alam mo, ikaw ay son of miserable. Hindi ka son of honorable, ikaw ay son of miserable. Miserable ang buhay mo. Sa mga tao, ganun niya titingnan. Pero may plano sa kanya ang Diyos. At ang Diyos lamang, kalimitan ito, ang Diyos ang nakakaalam. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala na inihanda ko para sa ikabubuti mo. At ito'y upang bigyan ka ng pag-asa sa iyong hinaharap. Jeremiah, sabi ko, basahin po na yung Jeremiah 29:11. Okay. Para dulutan kayo ng pag-asa. Para malaman mo na ang plano niya sa iyo maganda. Ba't ganito nangyayari sa akin? Ba't pinanganak akong bulag? Ba't pinanganak akong mahirap? Matuto kang magtiwala at maghintay. Merong planong maganda ang Diyos. Ganyan ako noon. Nung ako'y nag-aaral, ako'y working student, namatay ang daddy ko. Nung ako'y 16 years old, nagsimula akong sana nga, inabot ng daddy ko yung ako tumino na. Ang tatay ko po ay doktor. Ngunit, hindi naman ako ang paborito. At ang daddy ko, laging busy. So, ako po, nung namatay siya, nag-aral na ako, nagsimula akong mag-aral, pero self-supporting ako. Nagdi-deliver ako ng telegram. Tatandaan niyo yung PTNT? Ano ba yung PTNT? Ang ibig sabihin nun? Patanong-tanong. Kaya nung pag hindi ko alam, patanong-tanong ako sa buong bahay na ganito. Yun ang PTNT. Nagtatrabaho ako, 7 o'clock ang pasok ko hanggang 3. Tapos nag-aaral naman ako, 5:30 to 9:30. Panggabi ako. At sa biyaya ng Panginoon naman po, ay naging maganda na ang grades ko noon. Hindi katulad nung nabubuhay pa siya, na ako'y confused sa buhay ko, ako'y bulag, hindi ko nakikita magandang opportunity sa aking harapan. Marami akong nagawa na hindi maayos sa aking buhay. Pero salamat sa Panginoon, nung ako'y kumilala sa Kanya, nabigyan niya ako ng direksyon. Why? Dahil si Jesus ay ilaw. Ako ang ilaw na sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay makakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Kaya napakaraming tumanggap sa Panginoong Jesucristo na nakikita nyo rito. Hindi ganyan ang buhay niyan dati. Minsan katabi mo, mamamatay tao yan nung araw. Ang libangan niyan ay pumatay paminsan-minsan. Meron, hindi ako nagbibiro. At alam nyo, ang Panginoon, kamangha-mangha ang kanyang kabutihan. Hindi mo kayang ifatong ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo kayang maarok kung gaano kabuti ang Diyos. May maganda siyang plano. But ang sabi niya, you shall seek me and find me when you search for me with all of your heart. Ako hahanapin nyo at masusumpungan kung ako hahanapin nyo ng buong puso. Nais ng Panginoon yung puso natin. At ito, anong klaseng puso meron itong si Bartimaeus? Kaya ito'y isang lesson na hindi ito myth, hindi ito katang-isip. Ito po tunay na story. This is a true story. Kaya ito po, sa pagkakasulat nito at sa pagkakadetalye, makikita natin ito na siya ay popular sa mga churches.
noon. Kaya itong si Bartimaeus, mababasa mo sa Matthew, mababasa mo sa Mark, mababasa mo sa Luke, kung nagbabasa ka ng Bible. Sabi mo sa katabi mo, tanong yan, tanguan mo na lang. Kung nagbabasa ka ng Bible, sino ba sa inyo nagbabasa ng Bible? Pakitaas nga ng kamay. Kita nyo na sinasabi ko. Tanguan mo. See? Ang pinakamahalagang mensahe ng Diyos, doon natin matatagpuan ang wisdom, ang solusyon sa mga na hinahanap natin, ang revelation na mystery para sa atin will be revealed to us nasa Bible. But don't get it wrong. Narito po ako hindi para kayo ikutsain, narito ako para kayo encourage. Kasi pareho nyo rin ako noon tamad magbasa ng Bible. Dahil hindi ko maintindihan eh. Pero nung nagsimula ko maintindihan ito, hindi na ako makatigil sa pagbabasa. At makikita ninyo dito sa story na ito na kung ito'y binasa lang natin, buhay na buhay ito sa iyo. Titingnan natin ngayong umaga, tinan niyo po ito. Para magsilbing inspiration sa atin, si Bartimaeus. Ngayon, titingnan natin ito. Ang title ay, Believe and You Will See. Kung paano si Bartimaeus na isang bulag, isang miserableng kalagayan, nakita niya ang solusyon. Sabi niyo ang word na yun, nakita ng bulag ang solusyon. Samantalang napakaraming nakakakita, hindi niya makita ang solusyon. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Dito po sa 2 Corinthians 4:4. Tingnan niyo po. Sabay-sabay po, basahin natin. Ready? Read it please. Whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is in the image of God, should shine on them. So dito po, sa story na ito, hindi lamang siya ang bulag. Maraming mga bulag na nandun. Maraming namamalimos na nandun. At ito ang istorya. Now, tinan nyo. Papaano ang nakita ni Bartimaeus nung si Jesus dumaan sa kanyang harapan? Ano ang nakita niya? Ito, he grabbed the opportunity. Yun ang unang-una. Pag nasa-sense mo ang presence ng Lord, you grab the opportunity. Ano ibig sabihin nun? You grab the opportunity. Yung oportunidad. Pangahawakan mo yung oportunidad. You grab the opportunity. Ano ibig sabihin ito? Identified mo ang iyong need. Question. Identified nyo ba talaga ang inyong need? Yon. Hindi, marami tayong need. Kailangan ko ng iPhone, kailangan ko ng iPad, kailangan ko ng gadget, kailangan ko ng bahay, kailangan ko ng kotse, kailangan ko ng motor, e-bike. Marami. Marami kang wants. Ang tinatanong ko, identified mo ba talaga ang iyong need? Hindi wants. Nakukuha niyo ako? Iba yung wants, iba yung need. Iba yung gusto mo lang, iba yung kailangan mo. At ito, dumating sa pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo dumaan sa kanyang harapan. Nagkaroon siya ng pagkakataon. Yung opportunity na yun, at sinamantala niya ang pagkakataon. Yung umaga, pinili nyo, nandito kayo sa church. Marami kayong pwedeng puntahan. Baka maraming sale ngayong December. Pero nandito kayo. Ang reason, mahal niyo si Lord. Gusto niyo mapakinggan ang mensahe. Gusto niyo mag-worship kay Lord. And I honor you. Salute ako sa inyo. Meron pa namang okasyon ngayon sa Naik. Matraffic. Na-traffic na ba kayo kanina? Hindi pa? Hindi pa. Okay. Pag-uwi ninyo, sana hindi, no? Pero huwag kayong mag-alala. Bibigyan kayo ng Lord ng patience kung sakali. Sabi niyo, sisiw, ito lang, nakita ko naman ang paraan ni Jesus. Di ba? Sabi niyo ngayon, nakita ko ang paraan. Purihin ang Panginoon. Amen. Akala ni Bartimaeus, pangkaraniwang araw yon. Minsan, akala mo, yung araw na yun ay pangkaraniwang araw. Pero nung araw na yon, biglang may dumating na sasakyan. At pagkatapos, nag-ring ang phone, nandun ako sa nanliligaw sa aking kapatid na naging bayaw ko. Nasa bahay nila ako. Na ngayon, yung lugar na yon,
Nasa likod lang yun ng Makati Med. Ngayon, Port Bonifacio yun. Sabi niya, sagutin mo to. Kinakabahan, ninenervous siya. Kasi, umiiyak. Punta ka rito. Si daddy namatay. Namatay ang daddy ko. Akala ko pangkaraniwang araw lang yon. Nagkukumpuni kami ng kotse niya. Alam niyo yung araw ng kotse yung pagong? Araw ganun ang kotse, duma yung kotse niya. Tumutulong ako. Hindi yung Volkswagen, yung talagang Buick na malaki, parang tangke. Kung sumasakay kami doon, kumakanta kami, we are living in a yellow submarine. Kasi yung sasakyan na yun, inaayos namin. Pero nung araw na yun, hindi pangkaraniwang araw. Ang tatay ko, namatay. I was 16 years old. Hindi lahat ng araw, pare-parehong araw. Ulitin niyo nga po yan. May araw na ubod ng samang araw at mayroong isang araw naman na opportunity na araw. At ito'y araw mo ngayon. Purihin ng Panginoon. Amen. Si Bartimaeus, wala siyang time magplano para kay Jesus. Pero dahil siya bulag, ang mga senses niya na iba, yun ang mas active sa kanya. Katulad ng yung feel. Hindi siya nakakakita pero ang lakas ng feel niya. Smell, ang lakas ng pang-amoy. Tenga, yung hearing, ang lakas ng hearing niya. Pero hindi naman siya chismoso, pero ang lakas ng hearing. Kaya yung mga bulag, yung ibang mga senses niya, yun ay gumagana po. Now, ito sa particular na taong ito, hindi isang ordinaryong araw at si Jesus ay dumaan doon sa tapat niya, dito sa Luke 18:36-38. Di ba sinabi ko po sa inyo, matatagpuan sa Matthew, sa Mark, sa Luke. Ito, yung isang karugtong ng story nito. Yung po ang tawag ay synoptic. Yung mga may kinalaman doon, makikita nyo rin doon sa ibang bahagi. Nakikita nyo rin doon sa Matthew, makikita nyo sa Mark, makikita nyo sa Luke. At puro may pangalan. Kaya ito ay hindi isang myth, ito ay isang truth. Ito ay isang katotohanan. Ito'y tunay na istorya. It happened. It really happened. Now, nang marinig nitong nagdaraan ng maraming tao, narinig. Nang marinig niyang nagdaraan ng maraming tao, malakas ang senses, mga yabag. Tapos naamoy niya yung alikabok. Sabi niya, ano nangyari? Anyari? Si Jesus nagdaraan. Si Jesus ng Nazaret. Sabi nila. Pagkarinig niya yun, Jesus, anak ni David, babag po kayo sa akin. Nung marinig niya na si Jesus nagdaraan, sabay-sabay tayo, Jesus, okay, ready? Hindi ganyan ang tono. Jesus, anak ni David, babag po kayo sa akin. Hindi niya nakikita kung gaano kalayo si Jesus. Ang narinig niya, mga yabag ng mga tao, naamoy niya yung amoy ng alikabok. Anyari? Ano nangyari? Ba't nagkakagulo ang mga tao? Si Jesus na taga Nazaret. Dumadaan. Jesus! Anak ni David! Mabag ka sa akin! Kung kaya siya, si Jesus, yan ang pag-asa ko. Ang daming tao. Nahihiya ako. Nahihiya akong mag-iskandalo. Nahihiya akong magtatalak dito. Teka, baka sa hapon na lang o sa ibang araw. Paano kaya kung naghintay siya? Paano kaya kung hindi niya ginrab yung opportunity na yan? Na tumawag siya sa Panginoong Jesucristo. Ano sa tingin niyo? Na-miss kaya niya yon? Yes. Sino nagsasabing mamimiss niya yon? Pakitaas ang kamay. Huwag mong imimiss ngayon. Huwag mo imimiss. This is a lesson that we will learn. Ito, sinulat ito, at saka very popular nga si Bartimaeus. Wala siyang tigil ng kapatotoo. Si Jesus, yan, nagpagaling sa akin eh. Kaya ako nakakakita eh. Ako'y naandun eh. Naamoy ko yung alikabok.
Yung galbok, siya naik pa yung galbok pa. Naamoy ko yung galbok. Tinanong ko kung sino nagdadaan. Abay sinabi, si Jesus ng Nazaret, nandiyan dumadaan. Sigaw ka agad ako. Ay, napakabait niya. Kaya siya, patuloy siya nagpapatotoo tungkol sa kanyang karanasan. Now, ulitin ko, hindi araw-araw ay parehong araw. Amen pa tayo doon? Ulitin nyo ngayon? Hindi sa tao, hindi yan pare-parehong araw. And this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. That the Lord has made. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Yung opportunity na yung pagdaan, huwag mong palalabsin. Bantayan mo. Sapagkat, ang hindi mo tiyak, kung pag ipinagpaliban mo, kung buhay ka pa, kasi sinabi mo bukas, walang makakatiyakan ng buhay. Kaya sa sermon na ito, marami akong kantang gustong ibigay sa inyo eh. Maraming gusto kong kantahin sa inyo na awit ng pananampalataya. May waga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di... alam nyo rin. Alig, lagisan. Yes, pwedeng sintonado. Ang Diyos, ang pag-asa ng mundo. Ayan. Palabahan natin ang Panginoon. Amen. Pwede, basta buong puso. Hindi mo kailangan maging songer. Amen. Basta buong puso ay ina-appreciate ng Panginoon. So, bulag na nakakakita, pero bulag. Maraming bulag doon na nakahilera. Maraming nakaamoy ng alikabok, ng galbok. Maraming ng galbok. Maraming si Jesus. Si Jesus ba? Wala lang. Nakita na ba kayo ng tao na kahit kayo magpatotoo ng kabutihan ng Diyos? Wala lang. Deadma. Sinishiran mo. Tayo, maggalangan, ha? Maggalangan tayo ng religion. Kanya-kanya tayo ng paniniwala, eh. Ba paniniwala mo? Ba paniniwala mo? Maggalangan tayo, okay? Ganyan. Bulag. Sinishiran mo siya ng truth. Ang sinishare mo siya niya, liwanag, pero nire-reject niya. Hindi mo naman pinapalitan ng religion, pinalalalim lang natin ang relasyon. Gusto lang natin tayo, makita natin yung benefit ng ikaw merong faith. At alam mo ang iyong faith. Nag-agis na ba ako doon? Meron ka namang faith eh. Kaya lang, yung lalim ng faith na merong benefit ng iyong faith. How this kind of faith will lead you into the miracles of God in your life. Paano mo ma-experience ang miracle ng Panginoon? Sa isang katulad ko, na napaka-logical, pilosopo, yabang, arugante. Paano? Isang araw, hinumble down ako ng Panginoon sa aking mga karanasan. Wala na akong lugmok ako. Pag ikaw ay sagad na sa ibaba, there is no more way but to look up. Dumating ako sa ganon. Sumagad ako. Halos, hindi ko na gustong mabuhay. Kaya alam ko ang ganitong sitwasyon, katulad niya. Alam niyo, itong ating series na ito, ng When Miracle Happens, sinimula natin ito sa verse ng John chapter 2, verse 11. Sinimula natin ito roon. Ang sabi rito, tinan niyo, this beginning of signs. Ulitin niyo yun. Okay, isa pa. So, beginning lang yun ng signs. Jesus did in Cana of Galilee and manifested His glory, and His disciples believed in Him. Mahirap. Nagkatawan tao ang Diyos at saka hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, pero Diyos pa rin siya. Hinubad nga lang niya, hindi niya ginagamit. Pag ginamit niya, foul. Alam niyo na, parang basketball, pagka foul, sino ang susyot?
ang kalaban, di ba? Nagigess niyo ako? Parang basketball, pagka foul, hindi pwedeng foul. Kaya si Jesus, nagkatawang tao siya, pero hindi niya pwedeng maniwala ka sa akin. Maniniwala na ako. Magic yon. Wala ang free will. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Kalayaan. Tapos ang Diyos ay may kalayaan, nilikha tayong kalarawan ng Diyos, meron tayong kalayaan. Kaya halimbawa, magkausap tayo ba, sabihin mo, Pastor, napakahirap naman paniwalaan ng Diyos mo eh. At saka, ang hirap ng inyong ginagawa. Kanta kayo ng kanta. Tapos sisimba kayo ng sisimba paglinggo. Tapos minsan, gabi, meron pa kayong gawain. Uuwi, gabing-gabi. Bakit kailangan kong gawin yon? Alam nyo, you do not have to do it. Hindi nyo naman kailangan sambahin ng Diyos. Hindi nyo naman kailangan purihin ng Diyos. Hindi nyo naman kayo kailangan magdasal sa Diyos kung hindi mo naman siya gustong makasama. Kung wala ka naman plano na makasama siya. Kaya it takes faith. When we talk about God, ang kailangan natin ay faith. Without faith, it is impossible to please God. Kaya pagka ang faith, yun ang pinakamahalagang may level up natin, lalo ngayon na uncertain. Sabi mo, magkakaroon ng third world war, o kailan talagang tunay na magpuputukan? Hindi mo yun alam. It could happen anytime from now. Mula ngayon. Hindi mo yun alam. Doon na tayo sa loob nun. It takes only one push button na pipindutin. At wala na makaka-stop. Hindi ko kayo tinatakot. Pinaghahanda ko lang kayo. Kailangan mag-increase ang ating faith. Mag-level up ang ating faith. I am not here for a religious purpose. I am here for the godly purpose in your life and in my life. I-take advantage natin habang tayo may time pa. Ang ating pananampalataya, mag-level up. Pag malakas ang iyong faith, wala kang fear. Pag malakas ang iyong fear, wala kang faith. So, anong kailangan natin? Faith. Pananalig sa Diyos. Hindi paniniwala lang. Ang paniniwala, napakababaw. Pananalig, pananampalataya, yun ang mas malalim. Malalim na ang buhay mo, isinasaalalay mo doon, inaalang-alang mo doon. Yun ang pananampalataya. Natutuwa naman ako, nandito ka paglinggo, nag-church ka paglinggo, pero hindi ka nag-undergo ng growth process. You know why? Hindi ka interesado na mag-grow spiritually. Kaya hindi ka dumadaan doon sa ating growth process. Hindi naman yun para ikaw ay pakinabangan ng church. It is not. It is for your own good. Sapagkat kailangan natin ito. Itong si Bartimaeus, tinan niyo po ang itong kanyang sitwasyon, tinan niyo. Yung gustong gawin ng Diyos sa kanya, ay in-express niya. So, yung miracles, pagka mayroong miracles, we're talking about when miracles happen. Ano ibig sabihin ng miracles? Miracles, Diyos ang gumagawa ng mga miracles. Ang magic, ang diablo ang gumagawa ng magic. Pagka miracle nangyari, ang nag-glorify God. Pag magic, ang nag-glorify, kaganyan sa iyo. Ganyan eh. Ang yabang, magician. Pero mandaya lang yon, nagdadaya lang. O kumisa naman, meron talaga siyang karunungang itim. Ang mga magician. Katulad ng isinyer na minsan ni Pastor Sam, yung marunong ng Latin na may magic na yung pagkapangit-pangit na lalaki, magkakasawa ng pagkaganda-ganda. Kaya pag nakakita kayo ng pangit na lalaki at ang asawa mo ay pagkaganda-ganda, kayo nag-isip niya, na? Ito si Bartimaeus, bagamat bulag, nung ang opportunity ay inilagay sa kanyang harapan, tinan nyo, ano nangyari? Ginrab niya ang opportunity. He grabbed the opportunity. Why? Identified niya ang kanyang need. Nakukuha niyo ako. Ang once more, there are too many of them. Nasa listahan niya ng iyong mga wishes sa Christmas. We wish you a Merry Christmas. May listahan ka itong wishes mo. Pero yan ang iyong wants. Pero yung need mo, yung talagang tunay na need mo, identified mo ba? Po? Amen po ba tayo doon? Si Bartimaeus, bulag, identified niya nung makita niya ito sa kanyang harapan.
Sabi sa Mark 10:47, na marinig niyang naroon si Jesus ng Nazaret. Sabay-sabay po. Tingnan niyo po. Okay, ready, read. Sumigaw siya ng ganito. Ano sinigaw niya? Ayun. Yun ang tono. Hindi yung, Jesus, anak ni David. Hindi siya maririnig. Hindi siya maririnig. Jesus, anak ni David. Mahabag po kayo sa akin. Hindi siya nahiya. Kasi alam nyo, pagka pananampalataya sa Diyos, hindi ka dapat nahihiya. Amen po. Pwede ka sumayaw, pwede ka Alam nyo, nung ako bago-bago nag-church noon, may bigote, may sideburns ko rito, mahaba yan dyan. Malaki pa leeg ko noon, di pa ganito. Okay? Ganyan ako. Okay, sabi ko, kakaawa naman to. Yun ang nagdala sa akin sa Panginoon, summa cum laude yun. Sa Amerika. CPA. Pagkatapos, yun ang nagdala sa akin sa church. Yun ang aking spiritual mother. At saka yung asawa niya, ang aking tinuturing na spiritual father. Pero nung una, ganyan ako. Sa loob-loob ko. Kakaawa naman ito, parang tanga. Nakaganyan ng kamay, tapos umiiyak. Ako naman hindi maiyak. Tapos, palakpak. Ako naman hindi makapalakpak. Ano bang papalakpakan ko dyan sa kanta ninyo yan, napaka-corny nung kanta. Ganun ang thinking ko. Yabang, arugante, macho. Ganun ako noon. Alam nyo, nung naranasan ko si Jesus sa isang retreat, at nang natouch ako, masahol pa ako. Kung makaiyak, at saka ang buhay ko, binigay ko, iniwan ko ang bahay ko, iniwan ko ang trabaho ko sa Amerika, umuwi ako rito. Sabi mo sa katabi mo, gawa mo. Mahal kayo ng Panginoon. Gusto niya yung itinuro niya sa akin, ma-share ko sa inyo. Kaya habang may lakas ako, hindi ko yun pababayaan na hindi ko gawin. Dahil gusto niya yung kanyang kabutihan, ma-spread ko sa lahat ng tao, yun ang good news. At hindi nagtatangi ang Diyos. Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Ang advantage ni Bartimaeus, bagamat siya'y bulag, ang senses niya, yung pang-amoy niya, yung kanyang pakiramdam, yung kanyang pandinig. Amen po. Amen ba tayo? Balikan natin yung Luke 18, verse 36. Tinan niyo. Nang marinig nitong nagdaraan ng maraming tao, tinanong niya, anyari? Oh, nagdaraan si Jesus, taga Nazaret. Bigla siyang sumigaw. Walang split second. Hindi naghintay. Kung naghintay siya ng siguro 1 minute, nakalampas. O 2 minutes, ang layo niya. Jesus, anak nito ba? Hindi na maririnig, malayo. Seize the moment. Take advantage of the situation. Huwag na kayo pong magpabaya po. Hindi yung sigurado ang bukas. Hindi yung pwedeng i-postpone ang pag-surrender mo kay Lord. Hindi yung pwedeng i-postpone ang kalaguang spiritual po. Dahil hindi mo alam kung buhay ka pa. Nakaranas ka na nga ma-hospital, ma-stroke, nakaranas ka na nga. Tapos magaling ka na ngayon eh. Ayaw mo pang mag-undergo ng growth process para ikaw ay lumago sa spiritual. Alam nyo, kung natatandaan ninyo ito, tinan nyo. Sa kaibuturan naman ng puso mo, gusto mo eh. Gusto ko. Pero hindi ko malaman kung paano ko uumpisahan. Kaya ba may ganun, gusto mo pero hindi mo alam kung saan mo umpisahan. Di ba? Ganun ako. Hanggang sa lakas loob. Alam niyo, itong si Bartimaeus, bagamat siya ay bulag, naririnig niya tungkol kay Jesus. Alam mo, Bart, merong mama sa Jesus ng Nazaret. Sabi niya, kaibigan niya yun si Bart. Sabi, Bart, ganitong ginawa niya. Dumura siya sa lupa. Pagkatapos, inano niya yun, nilamas niya, naririnig pa ng mga tao. Itinapal sa mata. Pagkatapos sabi ni Jesus, maghugas ka doon sa pool of Siloam. Marumi din yung pool na yon. Tapos nung hinugasan, nakakita.
Yung bulag. Ha? Oo. Nakapagpapagaling siya ng bulag. Tumitimo sa kanya yun, naririnig niya. Wala siyang time eh. Hindi niya nakita yung si Jesus bumuhay ng patay. Hindi niya nakita ng si Jesus yung ginahinawakan yung tenga at nakarinig yung bingi. Yung pipi, nakapagsalita. Wala siya doon. Hindi niya nakita yung bulag siya. At wala namang sabi, akayin mo nga ako kung nasaan si Jesus. Lelong mong panot. Hindi siya akayin. Tama nang ikaw dalhin ko rito sa umaga, susunduin kita sa hapon, tapos bigyan mo ko ng komisyon. Ganyan ang nangyayari sa mga pulubi. At ganun ang kanyang kalagayan. Pero, marami siyang narinig tungkol kay Jesus. Na si Jesus, nakapagpapagaling pero mysterious ang pamamaraan. Ikaw kaya, kung ikaw ay bulag, tapos si Jesus ay dumura sa lupa. Tapos nilamas yung putik. Tapos anong gagawin mo? Tapos bigla pinahid sa iyo. Oh. Ngayon pala, iniisip mo palang iiyak. Iniisip mo palang It takes faith. Pero alam nyo, nung time na yon, hindi mo naman alam na si Jesus ay Diyos. Baka siya tingin ng mga tao, albularyo. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Yung aking busong anak, si Jerome, dinala ito ng nanay niya doon sa albularyo, nung maliit pa. Siya mayroong kulite, pagampaga yung mata niya. So ngayon, nakakatuwa ito Meron dong bata rin, nasa tabi niya, na mayroong bakukang. Pagkatapos ang ginawa ng albularyo, nagdiktik ng, yung bagang, ano ba yung punong maliliit ng dahon? Ano yun? Yung dinikdik niya yon, tapos dinuraan. Pagkatapos yun ang ipinahid sa paa. Umiyak! Sabi niya, ayoko rito! Kasi ang sa kanya kulite. Tunay na istorya yan. Yung anak ko ngayon, napakasuplado nun. Kilala niyo ba si Jerome? Suplado yun. Kaya yun, takbo, nagpa-uwi na, ayaw niya siya tapalan ng medura. May mga mysterious way ang ginagawa. Sa Bible nga kung meron kang leprosy, pinaligo pa sa Jordan River, and Jordan River ay marumi, galit na galit itong gustong gumaling ng kanyang ketong. Pero nung sinunod niya, 7 beses kang lumublob. At nung sinunod niya, gumaling siya. Pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng pamamaraan ng tao. Gets niyo ako? My ways are not your ways. Sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Kaya, kung ang plano ng Diyos ay mabuti para sa atin, for I know the thoughts, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala na ihanda ko para sa ikabubuti mo at para dulutan ka ng pag-asa. Ano dapat mong gawin? Di ihanda mo na ang puso mo ngayon pa lamang. Kailangan ma-identify mo kaagad kung ano yung iyong need. So you will grab the opportunity. Kasamantalahin mo ang opportunity. And today, God is giving you this opportunity. Na ihanda mo ang puso mo sa pakikinig at mag-grow. Amen po. And then, ang pangalawa ay refuse to give up. Don't just give up. Move forward, but don't give up. Huwag kang basta give up po. So, nung isang linggo, tingnan natin yung Canaanite woman, natatandaan niyo yun? Nang anak niya, demonized. So, lumapit siya kay Jesus at nagmamakaawa siya. Sa Matthew 15, verse 23, tingnan niyo. Nagmamakaawa siya na palayasin yung diablo ng kanyang anak. Yung mga Canaanites, sumasamba sa Diyos-Diyusan. Yung mga Canaanites ay mga demonized ang mga tao doon sa Canaanites. Kaya gusto ng Diyos ni Yahweh, conquerin nila yung lupain at patayin ang lahat ng tao doon. Matanda, bata, pati sanggol, patayin. Pati lahat ng hayop, patayin sa Canaanite. Pero hindi nila nagawang lahat yon. Nagtira sila. Yun ang reason, kaya may kaguluhan pa rin. Nung panahong yon, ang usapan, patayan. Nung araw. Nung unang panahon,
kukunin mo yung lugar, i-conquer mo yung lugar, sa Jericho, patayan. Alam niyo sa New Testament, na nasabi mo, bakit ngayon walang patayan? Anong wala? Ang mga Christians, patayan pa rin ang usapan. Guess niyo ako? Ano ibig kong sabihin? Ang nais ng Panginoon, ikaw ay mamatay sa iyong lumang buhay, sa iyong lumang pagkatao. Meron tayong old man at saka new man. Pag nakakilala ka sa Panginoon, meron ka pa rin old man at meron ka new man. Kaya yung mga mananampalataya, kalimitan, ang namumuhay sa kanya, yung kanyang old man, yung lumang pagkatao, nangingibabaw. Kaya hindi lumilitaw yung kanyang bagong pagkatao. Okay, kung hindi pa ninyo naunawaan niya sinasabi ko, pagka matagal na kayo nakikinig ng salita ng Diyos, maunawaan nyo na meron bagong tao at yung lumang tao. Na yung sisidlan, sabi niya rito, hindi mo pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Ang sisidlan na yun ay yung skin, wine skin. Ang wine skin na ito, pagka nilagay mo doon yung bagong alak, bagong wine skin, ito ngayon mag-expand kasi gawa ng fermentation. Pero pag ang ginamit mo, yung luma na wineskin at doon mo inilagay ang alak, it will burst. Kaya sabi ng Panginoon, sasabog ito, matatapon ang alak. So ngayon, yung bagong tao, yung bagong mananampalataya, kailangan natin dito ay new wineskin ang kailangan natin para sa new wine. Kaya ang ating flexibility, ang tawag doon, grace. Flexibility. Sabi niyo, flexibility. Yung sin, yung kahinaan ng isang tao, pwede mo siyang ma-forgive because of grace. Kagandahang loob. Pwede mong maunawaan, pwede mong ma-forgive. At ikaw, yung guilt, mawawala sa iyo ang guilt. Sapagkat yung grace of God, nag-aalis ng ating guilt. There is therefore now no condemnation to those in Christ Jesus. Kaya yung ginawa ng Panginoong Kristo sa cross, bago siya nalagutan ng hininga, sabi niya, naganap na. Ginampanan niya ang hindi nagampanan ng kautusan. Kanya kabuting ginawa ng Diyos. Para natin ma-enjoy ang grace of God, yung kagandahang loob ng Diyos, kinailangan siya magkatawang tao. Kinakailangan siya makaranas ng kamatayan para lang tayo makapiling niya magpakailanman. Gusto niyo ba siyang makapiling magpakailanman? Yun ang reason, kaya tayo nagpupuri, hindi tayo nanghihinayang sa ating oras. Nagigess niyo sinasabi ko po. Kaya you don't have to. Hindi mo yan obligasyon, hindi mo yan, yung compliance, kailangan mo lang gawin. Hindi. Ginagawa mo yan dahil mahal mo ang Panginoon, dahil tumutugon ka sa pagmamahal niya. Gets niyo ako? Amen po. And refuse to give up. Move forward. Ngayon, itong babaeng ito, itong babaeng Canaanite woman, nung lumapit siya kay Jesus, ito ang reaction ni Jesus. Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Anong tawag doon? Inignore. Lumapit ang kanyang alagad at nakiusap sa kanya na, palisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. So, ito, nakikita natin dito, narinig kaya ng babaeng yon na yun ang salita ng mga alagad? Narinig kaya? Si Jesus hindi umimik. Yung alagad, pinaalis siya. Ano yun ang iisipin mo? Sa ibang church na nga ako. Alam niyo, pag natouch ang iyong ego, hindi mo na gusto magpatuloy sa HTBC. Akala ko, kababait nito, Holy Trinity Bible Church, akala ko mga holy. Pagkatapos, meron discipline. Kaya pagka meron discipline na ini-apply, ayaw na. Gusto na mag-ibang church. Kaya mga minamahal ng Panginoon, don't give up. Refuse to give up, but move forward. Tanggapin mo ang mga discipline. By faith, magtiwala ka na may magandang plano ang Diyos sa iyo. Sabi ng Panginoon, ako lamang nakakaalam ng mga panukala ni ihanda ko para sa ikabubuti ninyo at hindi kasasama. Pero ang lahat ba na nangyayari, mabubuti sa buhay natin? Masama at mabuti. Mixture of. Pero alam mas marami, mabuti o masama? Masama. At seemingly, yung hindi mo ina-expect, yun na nangyayari. Still, gusto ng Lord magtiwala ka sa Kanya. Amen po? So tandaan ninyo, sa tuwing gusto mong lumapit sa Diyos,
lagi may hahadlang. Sa tuwing balak mong mag-church, may darating na bisita. Merong mangyayari. Maglilik ang toilet. Merong mangyayari. Kaya, kailangan refuse to give up, instead move forward sa ngalan ng Panginoon. Si Bartimaeus, hindi niya hinayaan na mahinder siya. Itong mga hindrance natin, yung hahadlang. Ang unang hahadlang sa yung paglapit kay Jesus, tao. Mga tao. Alam niyo yung mga tao, pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Tumahimik ka, kumaingay. Sabi kay Bartimaeus, paano kaya kung tumahimik nga siya? Tumahimik ka. Hindi na siya kumibo. Paano kaya? Pero alam niyo, nung siya sinabing, tumahimik ka. Okay? Ano sabi niya? Lalo, tinan niyo po, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Lalong inilakas. Hindi siya gumibap. Hindi siya nagpatinag. Hindi niya inalaw na kahit na sinong tao, hadlangan siya. At ang sabi niya, have mercy on me. Sabi niyo yung word na yun, have mercy on me. Mahabag ka sa akin. Sabi sa Bible, si Jesus ay hindi nagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. So, merciful siya noon, merciful siya ngayon, merciful siya magpakailanman. Palakpakan natin ang kabutihan ng Panginoon. At sabi sa Proverbs 29, verse 25, lalong lalakas ang loob mo, sabay-sabay po, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh, mapapanatag ka. Sa English, ano niyo po? Okay, walang English to? Wala. Okay, wag na. Okay. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh, you will be at peace. Why? Because He's a good God. Hindi siya nagbabago noon ngayon, magpakailanman. Ang pangalawang hadlang, ano? Sabihin mo sa katabi mo, mismo. Yan, ang hadlang. Why? Ang dami po nating karanasan. Napakarami. Bago ka nag-edad ng ganyan, ang dami mo ng karanasan. Napakarami mo ng disappointments, frustrations, discouragement. Napakarami mo ng fake news na narinig. Okay, amen po. Siya'y bulag. Okay, siya'y PWD. Pero hindi yan naging hadlang sa kanya. Ngayon, ang mga tao, ano niyo po, hindi ka nga bulag, pero ang naghihinder sa iyo ay yung iyong present condition. Bunga ka ng bitterness. Bunga ka ng broken family, broken home. Naghiwalay si tatay at si nanay. Bunga ka ng mga karanasan na maring na-rape, na-molestya, nasunugan. Marami kang karanasan. Kaya, ang iyong buhay, ang nangingibabaw ay emosyon. Ang tawag natin ay emotionalism. Napakamaramdamin. Ulitin nga yung salita ngayon. Napakamaramdamin. Hindi. Gayahin niya. Kailangan matuto kayo magsalita eh. Napakamaramdamin. Napakamaramdamin. Sa kaunting hindi niya nagugustuhan yung sinabi, nag-iistampera. Kaya yung Canaanite woman, napakaraming reason para siya mag-istampera. Hindi ako inibo. Pagkatapos sa mga alagad, pinaalis ako dahil maingay daw ako. Tinawag pa akong aso. Sabi niya, oo nga po, pero ang aso man na nasa ilalim ng hapag, namumulot ng mumo na nalalaglag sa kanyang amo. Sabi ni Jesus, great is your faith. Woman, great is your faith. Humayo ka, magaling ng iyong anak. Faith, ang key. Faith. Kung paano na ma-experience mo ang miracles ng Diyos. Amen po? Kaya, napakamaramdamin, napakamahiyain, alipin ang masamang nakaraan niya. Pero meron ka bang magagawa sa nakaraan? Wala.
Wala kang magagawa sa nakaraan. Kung lagi nakaraan na nasa isip mo, you're moving backwards. Hindi ka masyado makakarating sa pupuntahan mo. Parang tsa-tsa. Nakita nyo, abante at saka aatras. Abante at saka aatras. Kaya makapit ako ba ako matumba. Pero, para ka nagtsatsa-tsa. Hindi ka naman naalis sa pwesto. Galaw ka ng galaw. Abante at saka aatras. Para ka nagtsatsa-tsa ng buhay. We need to move forward. We need to level up with our faith po. Amen po. Kaya, tinan nyo, hindi siya nahiya, okay, eto na, sa Mark 10:49. Tumigil si Jesus, sabihin ngayon, okay, tumigil si Jesus, naglalakad eh. Jesus, anak ni David, mabag ka sa akin. Tumigil si Jesus. At kanyang sinabi, tawagin nga ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo yung loob. Sabi nila, tumindig ka, pinatatawag ka niya. Nakita niyo, nakakuha natin ang attention ng Diyos pag tayo ay mayroong pananampalataya. Hindi lang siya ang bulag doon, pero hindi lahat na bulag na yon nakakita ng opportunity na katulad na nakita ni Bartimaeus. At napakaraming hindi naman bulag. Pero, ano yung bulag? Nakita na nila ikaw na ikaw ay maloko nung araw, tapos ngayon nagbago ka. Ba't ka ba nagbago? Napakabuti ng Panginoon. Naiiyak ka pa eh. Oh. Wala lang. Bulag. Parang hindi niya nakikita yung changes sa iyo. Parang, gusto ko rin yun. Saan ba yung church na yun? Gusto kong sumama doon. Kasi gusto ko rin magbago. Gusto ko rin ma-experience ang miracle ng Panginoon. Kaya nakikita ninyo ang ito, nung naka-attract ng pansin ni Jesus ay ang pananampalataya. Naglalakad si Jesus. Tapos meron isang babaeng inaagasan ng 12 years. Dinudugo, 12 years. So ito, ubos na ang kanyang pera sa pagpapagamot. So alam niya yung mga dinudugo, wala namang sanitary napkin noon. So pasador, ang tawag natin doon. So binibili mo rin yun, yung mga basahan, pasador, pantapal. Okay. Pero yon, pag ubos na yung pera, exhausted na, alam niyo naman may amoy yon. Walang offense, ano po? May amoy, di ba? Huwag ka na mag-pretend, talaga may amoy. Okay. Ngayon ito, dahil yon walang tigil ang bleeding, at saka, hindi nga pwede ang may diferensya, at saka pangit na pangit eh. Hindi pwedeng mag-church pagka ikay pangit. Pangit lang, hindi pwede. Pangit na, sabi mo, pangit na pangit. Oh, yan ang nakakatuwa sa Bible eh. May salitang pangit na pangit, hindi pwede. Ngayon, nakakita niya, narinig niya si Jesus papunta doon sa lugar na yon. Ang ginawa niya, gumapang siya, sa isip niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit, gagaling ako. Pagdaan ni Jesus, hindi siya makatayo eh, kasi pag tumayo siya, makikita, ito si Baho. Kaya, paghawak niya, sabi niya, sinong humipo sa akin? Sa kanya mga alagad, pakaraming taong humihipo, nagtutulakan, sasabihin niyo sinong humipo. Hindi! Naramdaman ko, may kapangyarihan na lumabas sa akin. See? Yung faith ng babae, mahawakan ko lamang ito. Tiyak ako'y gagaling. Yung faith na yon, na-release yung power sa kanya. Naramdaman niya. Tapos natakot siya. Sino humipo sa akin? Tapos, later on, nagtapat siya. Ako. Tapos sabi ng Panginoon, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Your faith has made you whole. Whole ang sinabi niya eh. Hindi heal, whole. So yung, napakabuti ng Lord. Amen po? Amen po? Di ba? Kaya, exciting ba na lumago tayo sa ating pananampalataya? Of course, lalo na ngayon, malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo. Gusto niyang masumpungan tayo na meron tayong pananampalataya sa Kanya. Hindi yung takot na takot kang mamatay. May mamatay doon. Yun ang mawawala sa iyo pag alam mong meron kang buhay. Sabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me,
Though he may die, he shall live again. Mabubuhay siya muli. Basahin niya. I am. Okay, ready, read. Though he may die, he shall live. O, paano ka matatakot? Amen po. Alam ko yon. Hindi ako nagtatapang-tapangan lang sa inyo kasi 2 beses ko nang naranasan. Hindi ako nakaramdam ng takot. Bagkus paghanga ako doon sa mga nurse, doon sa COVID ward, hanga ako doon sa mga... Ang nakikita ko rito, mga minamahal ng Panginoon, naawa ako doon sa mga mahihirap, walang pananampalataya, yung walang tumutulong sa kanila. Kaya, gusto kong makatulong sa mga ganon. Gusto kong makatulong doon sa iyong unbelief. Gusto kong makatulong na hindi mo makalimutan, hindi ka makamove on. Meron kang bitterness, resentment, unforgiveness sa iyong heart. Gusto kong makatulong po. Amen po? Kaya ito, nung sinabi, laksan mo ang loob. Tumindig ka. Pinalatawag ka niya. Anong response ngayon nito? Si Bartimaeus. Ito, iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo, lumapit kay Jesus. Kayo naman ang bumasa. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Now, ito pong ibig sabihin ng balabal. Yung balabal na yon ang nakikita na siya ay pulubi. Yung balabal na yon ang nagpapakita na siya ay bulag. Yung balabal. Nung sinabing, laksan mo yung labo, pinatatawag ka niya. So, si Bartimaeus, itinapon niya kaagad, ibig sabihin, itinapon niya, hinubad niya yung kanyang balabal. Ano ibig sabihin niya? Hindi ko na kailangan ito. Mula sa araw na ito, hindi na ako maging namamalimos. Makakapagtrabaho na ako, gagaling ako sa araw na ito. Ang matagal ko nang hinihiling sa buhay ko, makakamtam ko na. Anticipation. Sabihin niyo word, anticipation. Ano ba sa Tagalog anticipation? Namamag-asa. At hindi naman mag-asa sa wala. Namamag-asa na may kasiguruhan. Kasi inalis niya kaagad yung balabal niya. Sabihin, hindi ko na kailangan to. Napakabuti ng Panginoon. Amen po. Gusto niya, meron tayong action sa ating faith. Kaya nung iwinaksi niya ito, nagpapatotoo na alam niya na siya gagaling na sa oras na yan. Yung ginawa doon sa mama na dinuraan yung lupa, ginawang putik at ipinahid sa mata at naghugas sa silawang may gumaling, alam niya sa araw na yon, mararanasan niya ang miracle ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Kaya, tinanong siya ni Jesus, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Napakahalagang tanong. Lord, gusto ko ng iPhone. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto ko pong yumaman. Pero bulag ka pa rin. Basta pinapanood ko yung concert ni Stevie Wonder. Matanda na rin siya ngayon. Katulad ko eh. Si Stevie Wonder. Napakahusay. Mahusay yung silindro, tsaka mag-gitara. Galing. Pero bulag siya. Hindi niya nakita kung gaano kaganda mga bulaklak, mga flowers. Naamoy niya ang kotse niya. Hindi niya nakikita kung gaano kaganda ang kanyang mansion, ang yaman niya. Pero siya'y bulag. Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? Ano ang ibig mong gawin ko sa'yo? Kung tanungin kaya si Stevie Wonder, ano kaya ang gusto mo? Marami kang pera? O ikaw ay makakita? Pera. Isipin niyo kaya, pera ang gugustuhin? Walang magawa ang pera. Sa Sabado, ooperahan naman yung aking kaliwang mata. About a week ago, inoperahan yung aking kanan. Yung aking kanan na, yun, naninag ko. Nababasa ko na, pero hardly. Pero kisimula na. Nakakakita na. Pinalitan ng lens.
ang aking mata. Alam ko ang feeling ng bulag. Kaya ayoko agad ipagawa yung kaliwa. Pag pinagawa ko yung kaliwa noon, parang may tapal Hindi pa masyado Merong iba na pagka inopera, don't get me wrong, binibigyan ko lang kayo ng hint para kung kayo ay sakaling magpa-opera ng cataract at palitan yung lens, alam nyo na. Merong mga tao, nagre-response ka agad, katulad si Pastora. Nung kinabukasan lang, nakakakita na siya, nakakabasa ka agad. Pero meron lang kaunting uncomfortable. Pero ako, tagal, kaya ayoko kaagad. At hindi lang yon, meron celebration ng care group. Yung mga facilitators, kahapon. Kahapon dapat ako opera. Hindi mo na. Susunod na. Pinospon ko. Kasi mahalaga sa akin yung celebration na yon. At bukas, kung kalooban ng Panginoon, gusto ko pang magmisyon. Pupunta pa ako sa Mindoro. Babalik ako, Webes. Papahinga ako ng Biyernes at sa Sabado, doon naman yung kaliwa. Pwede po bang ipag-pray ninyo ako? Salamat po. Gusto ko pa makakita ng maliwanag. Makita ko ang mga kapugian at kagandahan nyo. Gusto ko pa magamit pa ako ng Panginoon. Maging effective pa ako sa ministry. At malakas nga ang katawan ko, pero ganito namang malabo ang mata, mahirap. Mahirap ang katulad ni Bartimaeus. Now, ito, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ang tanong. Identified. Guro, ibig ko po sanang makakita. Ang linaw ng kanyang mata, ang linaw ng kanyang isip, alam niya, identified niya kung ano yung kanyang need, immediate need. When you're given the opportunity, ang God tinanong, what do you want me to do for you today? What is that one thing that you want? Ano yung isang bagay na gusto mo ipagkaloob ko sa iyo? Ayan, laro-laruin nyo na siya. Ano kaya pag tinanong ako ng Lord? Ano kaya isang bagay na yon na gusto kong gawin ng Diyos sa akin? Identify ninyo po. Amen? Amen ba tayo doon? Pag-pray ninyo yun, Lord, miski ngayon, bago tayo matapos, bago ako mag-benediction, para pagka yung pagpapala ng Diyos, ipo-pour out ng Diyos, identify niyo ang gusto mo. Yun ang gusto mong gawin niya sa iyo ngayon. Pwede ba? Amen po? Ngayon pa lamang, ipuso mo na kung ano yung gusto mo. Guro, ibig ko sanang makita. Ano yung marami tayong mga listahan na gusto natin, pero hindi lahat yung pare-pareho ang value, hindi pare-pareho ang halaga. Ano yung pinakamahalagang bagay na gusto mong mangyari sa iyo? It could be what? Physical healing. It could be financial breakthrough, aroy. Yan ang buhay Pinoy. Lagi may financial na problema. Yan na lumiikot yan Spiritual guidance. Ano talagang gusto mo? Alin ang mas malalim sa iyo sa lahat? Nakukuha niyo ako? Amen po? Yung pilay na pinagaling ni Jesus, nasya na siya ngayon. Patay na rin. Yung bulag, si Bartimaeus, nasya na siya ngayon. Patay na rin. Yung patay, si Lazarus, patay, binuhay ni Jesus. Nasya na siya ngayon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw rin. Ang buhay, hindi mahaba. Pero ang buhay ay pang-eternal dahil nilikha tayo ng Diyos na kalarawan niya. At nanaog siya rito sa lupa upang tayo ay imbitahan niya. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais niya tayong makapiling magpakailanman. Kung gusto mo yon. Pero yung healing, physical healing, financial healing, yung spiritual direction, yun ang mahalaga. Yun ang pinakamahalaga sa tatlong yon. Physical, financial, spiritual. Isa pa. Physical, financial, spiritual. Isa pa. Alin ang pinakamahalaga doon sa tatlong yan? Yung huli, hindi ba? Yung spiritual. Kasi yung spiritual, yun ang magpakailanman. So, ako'y naniniwala, narito ka ngayon, may magandang plano ang Diyos sa iyo. Kung ano yung mga difficulties mo,
yung ipinagpipray mo, ako'y naniniwala may gagawin si Lord sa iyo ngayong umagang ito. Ikaw, naniniwala ka ba sa aking paniniwala? Amen pa tayo doon po? Maring hindi instantly ma-experience mo, pero merong gustong gawin si Lord sa iyo. Sabi sa Mark 10:52, tinan niyo po, sinabi ni Jesus. Kasi yung action niya na hinubad niya yung balabal niya, okay, winaksi, tapos palukson tumayo, lumapit kay Jesus. Okay. Anong gusto mo? Guro, na ako'y makakita. Ito ang sabi ni Jesus. Identified ng gusto eh. Maraming mga tao, hindi mo na-identify ang iyong need. Please po, i-identify mo, i-sort out mo, ano talaga yung iyong need na kailangan mo. Sinabi ni Jesus, humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Okay, sa English po, tinan niyo ito. Tingnan natin. Gusto kong makita niyo sa English yung translation. Okay. Magtsatsaga akong maghintay. Jesus said to him, go your way. Okay. Go your way. Your faith has made you well. And immediately, he received his sight and followed Jesus on the road. Immediately. Amen po. Your faith, sabi niya, your faith has made you well. Ganyan din ang sinabi niya doon sa babaeng inaagasan. Your faith has made you well. Yun din ang sinabi niyo sa Canaanite woman. Mayo ka, magaling na ang iyong anak. At naniwala siya. Mga minamahal ng Panginoon, naniniwala ka nila sa Diyos, kilalanin mo na ang Diyos na yung pinaniniwalaan. He's a good God. He's ready to bless you today. Amen po. And then, if miracles happens to you, what is next? Anong susunod? Anong gustong gagawin? Ito, tinan nyo. Ang ginawa nitong mama na ito, tinan nyo. Noon din, okay, Luke 18 verse 43. Noon, sabay-sabay po. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, isa pa. Mas malakas po. Silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang faith ay contagious. Nakakahawa ang faith. Kaya yung kanyang faith sinundan. Yung way ng pagkakaserve ko kay Lord, yung nasa Amerika na ako, may bahay na ako, may bahay, malaking bahay ho namin doon, 4-bedroom house. 3 sasakyan namin doon, may pick-up truck, may pick-up ako, Toyota pick-up. Meron akong Honda Accord doon at Honda Civic. 3 kotse, 2 lang kami mag-asawa, pero 3 sasakyan namin. Kompleto ang bahay namin. Pero sabi ng Panginoon, I'm going to use you. Your ministry is not the U.S., your ministry is in the Philippines. Ang ministeryo mo ay hindi pang Amerika, kundi pang Pilipinas. Pang Pilipino ako. Tagalog ako, Tagalog. Kaya ini-English ko lang para dun po sa mga Inglesero ba, para hindi naman tayo magmukhang corny. Kasi yung sa iba, yung mga Inglesero, pagka masyado kang Tagalog, ay badoy. Pero kailangan Englishin ko rin para, si Pastor pala marunong mag-English. Oo naman, sure. Pero hindi corny. Kaya ini-English, pero tinatranslate ko agad sa Tagalog. Kasi po ako pang rural. Ako ay pang probinsyano. Kaya pang probinsya ako, hindi ako pang city, hindi po pang siyudad. Mga minamahal ng Panginoon, noon din nakakita siya. Tapos, sumunod siya kay Jesus. Tapos, nagpasalamat siya sa Diyos. At nang makita ng mga tao, silang lahat nagpuri sa Diyos. Marami sa atin, i-give up yung kanilang career. Meron po tayo rito, nurse, nagtatrabaho na sa DOH. Si Cathy, kilala niyo ba si Sister Cathy?
Nandito ba Sister Cathy? Si Ma'am Rona. Yan accountant si Ma'am Rona. Nagtatrabaho. She was about to be promoted. Napakarami. Yung aking example nito, kung ako, hindi ako nang hinayang sa aming katayuan. At nandito, umuwi ako. Nagmi-mission ako sa mga katutubo, napupunta ako Mangyan, napupunta ako sa mga Mulbog, napupunta ako sa mga Ifugao, napupunta ako sa mga Igrot, sa Baguio, nagpupunta ako sa mga lugar-lugar ng mga katutubo. Marami ang na-encourage, marami na-inspire. Silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Kaya tayo po, ini-encourage ko kayo na mag-undergo ng growth process. Ito po yung mga growth process natin. Believers Assurance Class, equipping, okay? Meron po tayong followership, leadership. Magagamit nyo ito, hindi lamang pan-church. Yung leadership, may business ka, kailangan mo ito. Nagtatrabaho ka sa isang opisina, kailangan mo ito. Meron tayo ritong management lessons. Kung how to plan, paano magplano, paano mo execute ang iyong plano. Nandito yun sa leadership. Pero bago ka makarating doon, dadaan ka muna dito sa ating mga believers assurance, equipping, followership. Kaya ito ay yung gawing goal to grow. Pagka yung nag-announce na, ito, bubuksan na ulit ang believers, mag-join in kayo po sa growth process. Huwag kang manatili na ikaw ay ignorant pagdating sa Word of God. Grow up. Don't just grow old. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko mag-grow up. Ayoko lang tumanda. I do not want just to grow old. Grow up, man. Huwag kang manatili sa iyong kamangmanga sa salita ng Diyos. So, ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Pag tayo nakaranas ng miracle, alam mo, miracle, ako po, buhay ko mismo, miracle. Imposible na ako'y maging pastor. Wala naman ako alam po hindi magmura. Ako ang hari ng mga green jokes. Pero hindi nyo ngayon, ang mga sineshare ko ay puro kabutihan ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ginamit ako, gagamitin ka ng Panginoon. Amen po. Amen po. At nagsisimula ang lahat ng ito pagkilala mo sa Panginoon. Sambitin nyo ang panalangin ito, ariin nyo parang iyo. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na inihanda mo na sa akin nung una pa man bago pa ako isinilang. Maraming salamat po sa araw na ito sa iyong mensahe. Binubuksan ko po ang aking puso para sa iyo. Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo sa akin. In Jesus' name, amen and amen. Nung tinanggap niyo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito po ang nangyari sa iyo sa 1 John 5, 11, 12, and 13. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sino nagkaloob? At ito'y makakamtam sa pamamagitan ng kanyang anak. Paano makakamtam? Hindi religion, hindi good works, hindi philosophy. Ulitin natin. Okay, ulitin ko po. Sabay-sabay, kayo naman magbasa. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtam magitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan, ayan, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Dalawang klase lang ang tao. Isa pinananahanan, isa hindi. Alin ka doon? Yes, tinanggap mo. At saka ang Diyos walang itinatangi. At hindi siya naparito para sa banal. Naparito para sa mga makasalanan. Sino ang makasalanan? Pagkataas ng kamay, naparito siya para sa iyo. Kaya sabi, ang pinananahanan ng anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang di pinananahanan ng anak ng Diyos. Bakit merong Bible? Isinusulat ko ito. Bible, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos,
ngayon pa lang alam mo na. Assurance. At matututunan pa na ninyo yan pag kayo dumaan sa assurance. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggang present tense. Hindi mo kailangang mamatay o mabingit. Ngayon pa lang alam mo, ikaw ay may buhay na walang hanggang purihin ng Panginoon. Hallelujah. Amen po. Salamat sa Panginoon. At ipagpe-pray ko po kayo. Okay? Ipagpe-pray ko kayo. Magbe-benediction, tapos magpupuri tayo, tapos mag-announcement. Tanggapin niyo po ito ng buong puso. Ito po yung sinasabi ko kanina sa benediction. Tanggapin niyo ng buong puso. Alam niyo kung ano yung details. Alam niyo yung immediate need. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and give you peace in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, amen and amen.